ang pamungo. Tagalog na ni para. Tagalog na di para wala na. Kaya ang time nagdagan. Masabing walang pinipiling kasarian ang pamumuno dahil sa ilalim ng Republic Act 9 sa government. Sorry. Ang Magna Carta of Women, hindi hikayat nito na magkaroon ng mas malawak na partisipasyon ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantay-pantay o equal, yes, bilang ng mga opisyal sa iba't ibang antas ng pamamahala. Isinusulong ng Philippine Commission on Women ang pagkakaroon ng gender balance sa aspeto ng pamumuno sa pribado at pampublikong sektor. Kaya naman, hikayat ang pagkakaroon ng mga programa na nalilinang sa kakayahan at nagbubukas ng oportunidad para sa ating lahat. Ako kay. Di ba, when it comes to presidential and leadership, kay ginagamit ang ato ang intelligence, dili atong physical. Yes. So, pag husgan ang mga lalaki sa kuan sa kanang when it comes sa kanang mga strength, pero pag mag-leader ka, ang gamito na to atong utok, dili atong physical. So, have you ever agreed na sa unang panahon pa lang, ang mga lalaking ginahatagan sa opportunity to go to school rather, ang lalaki, because ang lalaki is itanaw na to in not just in kanang in near or far, but in the whole appearance of men rather, kay mas kusgan magid ang mga lalaki. I'm not saying literally saying na kusgan lang na wala siya utok. It is this includes the mindset, the physical, and the mental well-being of men. Ang abang topic is leadership. Dili siya kanang mga buluhaton sa balay, mga tabag-trabog, mga Yes, that is why we are. Sinauna, panahon ka na rin na. Sinauna, unsa to gingan mo? Sinauna? historical. Yes, because Sa sinauna. Yes. Sinauna, sa sinauna. Dapat dito sa sinauna karon na naaman ta sa future. Madali lang. Dili man kita ang mga sinauna. Pwede na tumalahi ang dagan karon sa panahon na pwede ang mga babae o lalaki o mga LGBTQ nga mag-leadership sa isa ka bansa o isa ka lipunan. that is why this is our basis para natin may wala changes is if wala tong sa una na history, unsa pa'y mabago nato karon, di ba? Ingon mo kaniya nga mas tayo sa mga lalaki physically. So what if mahugno ang Philippines? Nga no, kaya nila bardagulo na itong kalaban nga bansa? So here, para mas clear, no? Para mas clear yun. Mas ipatalagay natin sa mas mahantungan ang kasalian sa pamumuno ng tao. Ang mga kababaihan ay sadyang mas pabor sa mga pakikipagkolaborasyon, samantalang ang mga kalalakihan ay diretso kung mag-isip at mabilis na nakakabuo ng ideya para sa pangkalahatan. Have you ever think na ang mga lalaki, straight sila mag-think sa compare na to ha, Corazon Aquino and Rodrigo Roa Duterte. So have you ever heard about their programs and their ideas na naipatupad nila din sa atong bansa? Have you ever wondered na ay nga nila ang nagbuhat ni Corazon? So as a girl, murag mas dugay siya mag-process yung nervous system. Dugay siya mag-process before the release. So as a leader sa bansa, di ba, we need permission to the president. So Corazon Aquino stand as president. So we need a permission to the president para maka-release ng batas or whatever we want to be released in this nation, Philippines rather. So, mas ginapili na ko na mas angat tong mga nahimo ni Presidente Rodrigo Duterte. Dili lang kay lalaki siya, but the mindset of boys are straightforward rather than girls. Pero wait lang. Discriminate. Public Act Pero hindi nyo man ang panaisip na hindi lahat ng lalaking presidente ay kapareho ng pananaw ni Rodrigo Duterte. Also, ang kanang
Kasi kung rason kay, dili siya, wala niya na perfect kung kuha ng akong bansa. So, yung ginahin mo na tanang babae po, na inana. Si Queen Elizabeth ba eh? Ganun ang pananaw. Diba, hindi nyo ba napansin sa Senado, o no offense lang, sa Senado, pansin nyo lahat na namamurap lalaki. Lahat ng may problema, lahat ng may issue sa Senado, lalaki. Ang ano ang point mo? Paano mo So, makakonvince? naisip po ba ninyo na katong si Laila de Lima nakulong siya, babae siya, di ba? Oh! As a leader, she stands as a leader, not just as president, di ba? Yes, pero dili man ang mindset sa babae, parehas kay Laila de Lima. Kung talong ka na babae, dili ni mo sundong Yan kung ang sinay one. na dilima, kay tanong ka nga babae. Iyan ang Ferber! Iyan ang Ferber! Iyan ang Ferber! Iyan ang gituyuan na iyan ang buhaton. So, dili man ang babae para sa mindset sa iya. Iyan ang Ferber! O, iya ka man ang choice. Kita lang lahat ang choice. Iyan ang free will, right? Iyan ang free will kay iyang buhaton ng dahupan. So, dili man ang babae kay parehas kay Laila de Lima. So, we are talking about this position and you are not agreeing with us. Okay? So, this is Ayon. So, so have you ever, did you remember that you mentioned earlier about the opening statement that there is gender balance? Okay? So, we are talking that there are men who should lead the country or who should lead the nation. And di ba ga-mention mo gender balance? Tapos ang inyong ginaano sa inyong side is mga babae. So, asa dito ang dimension ninyo na gender balance? Rebatihan na mo kay ang inyong gikuan kay lalaki ra. So amo po kina babae, rebatihan na ang babae o lalaki mga LGBT ko na karapatan na mamuno diri sa lalakungan. Dili lang ayo inyo magkumunahon good is ang mga lalaki mas privileged sila kaysa sa mga babae, pero kita naman sa mga taon na mas tawag ang madaog sa mga lalaki kay kita managdaan nagaon na tama mas tawag ang mga lalaki mas privileged sila. It is because kita may moboto dili man sila ang volunteer na sila dapat president pa sila daan. So dapat kita kamalot ang una nga dili tungod kay lalaki siya mas privileged siya, tungod kay lalaki siya mas isog siya mao ginauna na to mo mas daghan nga lalaki ang mas madaog diya sa Pilipinas kay nga naman ang may It is not about the privilege of one's well-being, di ba? It is not about the privilege. It's all about the responsibility. Kaya ba Gani kay mo man siyang una-una. Wait lang, di ba ningon ka ganyan nga mas straight, mas dali ra maka-produce ang lalaki guna-una. Nya karon ganong babae man ang nagaribat sa mua. Asa man mga lalaki karon? para mas clear, ano? So, ang ginaano na po dili kay mentioned earlier na dapat babae po dog lalaki sa oportunidad na kanang sila free will to be a leader of a nation or to be a leader of a group. So, gingon ninyo ganina, di ba? Integrity and experience. So, there is experience. So, tanan man yun, no? Na ay babae o lalaki na gaano din na sila, try din na sila na gusto ko mahimong presidente or rather to be a leader of this nation or to be a leader of this barangay or even municipalities. So gusto ko mahimong ingana. So gaagi man ni sila mga experience and integrity. That is why walay nakuha ng babae because ang napasok sa standard is mga sa mga lalaki, di ba? Tanan man gaaging mga evaluation. That is why ang babae wala sila nag-stand out sa standard na ginapangita para to lead the nation. That is why ang lalaki ang mas angat when it comes to leadership. No! I disagree. I disagree mo na po. I disagree. Mo gani kita ra mga tao nag-ino anak na standard, na so-called standard, di ba? Kaya kita may bumoto, so ginatawag na ito ba ang standard na murag mas amat ang mga lalaki. Kaya mo gani itong ginahuna-huna, kay mo mapunta sa unang paing-ana na dyan. So, sao na ito, kaya sao na ito, pag-change, o ingana, di ba? Hindi patutlas. How? Sige, Jabe, usap mo kayo dito, Jabe. O, dali ko ka, Jabe.
Sige, go! Ay, ko ng bagya. So, ano ang anan mo naman sa akong pag-change mo na naman sila. So, sa akong pag-change, if inani atong mindset, then ang giboto nato ng presidente or presidente, we are not just talking about president, we are talking about leaders in this nation, in the Philippines, right? So, kita man mga tao ang gaboto. So, we were saying that we have that mindset you are talking about earlier. Oh, English. Yes. Okay, mo man jud ang inyong ginapot out, di ba? Mas ano ang mga lalaki, but in fact, ang inyo yung ang mga lalaki lang jud ang mas strong sila o mas superior sila kaysa sa mga babae. Ako ninyo makita kay mo pa ninyo ginasahuna. Sumuka. Yes, no na ako makita because this is our position. So, hindi mo pwede mag-agree sa inyo. So, we have to defend our position and able for our group to win over your position, rather. We are also need to defend our position na di sang-ayon. That's why, yes. That is why this is your reality, right? Dapat na ay argument na mahitabo. So, ingani ka. We. Oh, yes. Okay, closing na. Wala pa, guys. Wala pa, Uy, closing na daw. Daghan kay mga lalaki. It is because mao tong reproductive. So, makaingon na dili siya fair, makaingon dili siya fair. Syempre gamay. Siyempre, mas daghan ang babae no compare sa lalaki. So, makaingon mo na dili fair because mo na to ang mentality sa girl kay dili siya same sa mentality sa boy. So, if ever mo ang kita mga evaluation in terms of that in occupying that position to be a leader, mo na to ang mga lalaki because of their difference, mo na to ang mga lalaki ang mas mag-stand out to get that standard that those people who are in that position are looking for to be the leader. So, sige. Kung ipadayon na mo ni kung ilibatan kami sa inyo, malayo na itong topic sa atong topic nga leadership. Mao na atong topic. Yes. So, kung kami sa inyo, kuhan kay malayo. Wala na yung sayan-sayan. Atong topic, dara man dyan dapat magtuyok ang atong argument. Yun na, isa na. Let's talk about Jari. President mo siya sa Rome. Yung giboto man niya siya, personal na lang. If naka-remember mo sa akong iyong ganina, if naka-remember mo ha? If naka-remember mo, it is all about facing the responsibility. So if unsay nakita sa tanan na si Jari is gaano gyud siya sa iyang responsibility. Syempre iboto na ko siya same as sa mga ginabuhat nato sa mga nag-running, sa mga nagdagan as president. So hindi siya makita nato na dili ka na No, I'm not saying I'm agreeing with you. I'm saying that hindi na it's all about responsibility. Pero when it comes to responsibility, mas angat ang lalaki. I'm sticking to that position. Ay, dili lang good ang sa kanila leadership, dili lang ako sa kanang sa pangkalahatan na dili sa bansa. Pero sa start pa lang, sa schools pa lang, papansin ang good nga, halos tanan nga mga leaders sa mga groupings, mga babae man jud. Kay ang kasagaran man good, lahi-lahi man jud og mindset ang mga lalaki. Kasagaran sa mga lalaki diri kay for example lang ha, sa mga lalaki diri dili pa man as open-minded as sa mga babae kay lahi-lahi man jud tao perspective. Kay lahi man pud ang pananaw sa ubang lalaki, lahi pud sa ubang babae, lahi jud ang tanan. So dili lang dito nagaingon nga mas ano ang lalaki kay ingana sila kay ingana kay mas strong sila kay lagi physically pa lang mas strong man jud ang lalaki. Pero sa babae, nasugod pa lang dili pa lang sa school din ang mga babae man jud ang mas ano tapos dili man pud dili sa school dili ta maguna nga dili ta maguna nga kay lalaki siya ato iboto kay babae siya ato iboto mas maguna man jud ako kinsa ang karapat dapat ginabaluman ta nga siya ingana siya pero wala ta nagtatanaw nga sa iyang gender pero ang uban magud mo na ilang tinatanaw pero sa itong kay Lani Robredo o kay Marcos di ba kasagaran mas gikampi sila kay Marcos because lalaki siya pero wala nila tinatanaw for example if ano ko nakamping ko ha if ever lang kay dili nila tinatanaw ang mga maayong buhat mas ginaano nila ang pangalan ni Marcos na kay Marcos siya o tungod kay lalaki siya ila iboto
Wala ka na sa kasarian sila nagboto ka Marcos, tama na sa Dili na ay upan ay kasi everyone. Wala ka pinagdadaan. It is not about because you think na daghan ang naboto kay Marcos kaysa kay Lena, di ba? As we remember, di ba, ang papa ni Marcos, which is Ferdinand Marcos, di ba? Tapos ang papa niya, nag-iita siya, nag-iita siya president. So, ang uban, di ba, ang mindset nila, mapasok na kayo, ingani siya mag-dito na ko. Na yung ba na, gusto na ko ingani gihapon ng atong, di ba, kasi sa Pilipinas. So, nakabalo sila na si Marcos, na siya ang president. Siyempre, iboto din siya, ganahan ng mga tao. Hindi o nakalaban. Ang pinaagi sa iyang papa, because those people want to be Hi, babe. continue the democracy that we have past years ago during Dati mga ginon na ako nila pero ang ingon ko nga stop na. Ang upan lang nanauna sila nga mas kusgan si Marcos kaysa kay Lani tungod kay babae sila. Also, ang binuhatan sa iyang papa kay dili man pwede nga mahimutod sa iyang anak tanawon si Marcos karon. Kay mga binuhatan siya papa sa una. So, ganun maingon man sila nga ang mistakes siya papa sa una, dili ko niya mistakes karon. Ano yung maingon man mo, makontinue niya ang mga binuhatan siya papa sa una. Sa mga binuhatan karon, mga mistakes siya, dili mistakes niya, dili man sa mistakes siya papa, dili niya mistakes karon. Sa mga binuhatan niya, dili na magkabuhat niya, ay sa mga binuhatan siya papa, dili niya magbuhat karon, dili lahipan sila. yes, that is why mistakes siyang papa lain ko na mistakes siyang papa buhaton ka. Dati ay ayun ang ano ba dili daw anak ko sila nga ang mistakes daw ni Marco kasi yung papa dili ko niya ang mistakes karon so ano magkunaon naman mo ang binuhatan si papa bakit niya pa Because we are talking about changes, dili lang kung ang mistakes siyang papa dapat mahimo po niya karon dati. Mistakes is mistakes. Last 12 na Tama na nga. Closing lang, closing. Sige, closing na. So, kaning proceed for closing statement. ikaw to Ako na nga. Hindi namin, guys. Sa huli, ang pagiging epektibong leader ay hindi nakabatay sa anumang katangian tulad ng kasarian. Sa pagtanggap natin sa kakayahan at dedikasyon ng bawat isa, nagbubukas tayo ng pinto para sa mas malawak na oportunidad at pag-unlad. Ipinapaalala ko sa inyo na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kasarian, kundi tungkol sa pagtutulungan, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa at hindi sa pagtatakda ng mga limitasyon batay sa kasarian. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang isang mas makabuluhan at mas maginhawang kinabukasan na ating hinahangad para sa ating lahat. Sa pagtatapos ng ating debate ay hindi naging basihan ang kasarian upang mamuno sa ating bansa, ngunit inukumpara natin ito mas mataas ang antas at kaya pamunuan ng mga kalalakihan ng ating bansa. Dahil ayon sa UNESCO, mababa ang pwesto ng kababaihan sa pamumuno ng bansa. Sa una pa